beloved Sister Grace Dizon sa kanya pong patuto. Amen. Praise the Lord po. The highest praise, glory, and honor belongs to our dear Jesus. And double respect po sa ating beloved Pastor Weldestrada Almeda, and shares the teachings and memories of our beloved Pastor Weldestrada Almeda at ang ating Assistant Pastor Linus Almeda. At greetings din po sa ating beloved children at sa inyo po webcast viewers, baguhan man natihan na nandito po sa Marikina Sports Center. At magandang umaga po. Praise the Lord. Hallelujah. Sariwain ko lang po, mga minamahal, mula na nakakilala po kami sa kongregasyon po ito, mga minamahal, 1996, that was 1996, mga minamahal. I was 5 to 6 years old that time, mga minamahal. Talaga nakikita ko po yung aking beloved mother na may iniinda po sa katawan, mga minamahal. Dahil bata po ako, hindi ko po alam kung ano po yung sakit niya that time, mga minamahal. Nakikita ko lang po talaga nang mimilipit po siya sa sakit, mga minamahal. Yung pala meron po siyang kidney trouble, mga minamahal. Dahil sa kahirapan po ng buhay namin that time, mga minamahal, hindi po namin afford po na bumili po ng gamot niya for 1 week or a month, just for a day, mga minamahal, to ease the pain po na aking beloved mother. Kahit bandaling araw po yan, sumasakit po yan, mga minamahal, dahil nakatira po kami sa probinsya, mga minamahal. Hindi po, may mga sarado po mga stores po, mga boutiques, mga minamahal. Talagang yung beloved father ko and beloved brothers ko, mga minamahal, inutusan po na aking mama na bumili po sa karatig lugar sa mga nearby po, mga minamahal, para lang tumigil po yung sakit po na nararamdaman na aking manay na, pero wala po kagalingan, mga minamahal. One day, mga minamahal, nagkaroon po ng kursada sa dako po ng Pangasinan. Napadaan po yung nagsasound din po sa bahay namin. Narinig po na aking beloved mother, sabi niya, what if puntahan natin niya, wala namang imposible, sabi niya. Talaga napag-desisyonan po ng buong mga kapatid ko po dahil bata pa po ako that time, wala pa po akong kaalam-alam sa sitwasyon. Sumasama-sama lang po ako kung saan po sila mapunta, mga minamahal. Talagang umatan po yung aking beloved parents, kasama po kami, mga minamahal, buong pamilya po namin, umatan po that time. Nakita po namin yung gawain sa dako po ng Pangasinan, talagang kakaiba po yung feeling, mami naman, kahit bata po ako that time, kita ko po na talagang malapoy na nang gumagabay, nakabound po sa gawain na po yung mami na mahal, hanggang dire-diretso po kaming dumadalo. Patuloy po kaming dumadalo that time, mga minamahal. Talagang nararamdaman po na aking mahal na ina na pinapagaling po siya ng ating mahal pa Jesus, hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. 77 years old po aking beloved mother at 74 po aking beloved father. Andiyan po na patuloy na naglilingkod sa ating mahal pa Jesus. Glory to God, mga minamahal. Yan po yung pinapasalamat ako dahil po mama's girl po talaga ako, mami na mahal. Talagang lagi ko po pinapanalangin sa ating mahal pa Jesus. Bigyan po sila pareho ng mahabang buhay na makasama ko po sa paglilingkod sa ating mahal pa Jesus. Lagi dinutupad po yan ating mahal pa Jesus hanggang sa mga oras nito. At ma-share ko na rin po sa inyo, mami na mahal. Dahil a year ago, mami na mahal, lumipad po ako sa dako pa ng UAE. Doon po ako tumira dahil nandun po yung aking beloved husband, mami na mahal. Sa 1 year na po yun, mami na mahal. Ang dami pong pagsubok, ang dami pong pagpapala naman po sa aming buhay. That time, mami na mahal. Way back 2024, February 2024, mami na mahal, umulan po sa dako po ng UAE. Talagang akala namin yun na po yung last na pag-ulan kasi nga po, hindi nga po umuulan sa Middle East. Nagka-cloud seeding po sila. Talagang man-made po yung ulan, mami na mahal. Talagang na-balance po nila yung pag-ulan po that time, kunti lang po yung baha. Pero umulit na naman po by April 2024, mami na mahal. Hindi po namin inaasahan, mami na mahal, na babaha po dun sa Emirates kung saan po kami nakatira dahil hindi po kami nakatira sa mismong Dubai, mami na mahal. Dun po kami sa next Emirates po. Mababa po yun, mami na mahal. Talagang nag-cause po siya ng flood. That time, mami na mahal, Friday po yun, umuulan na po. Nag-overnight po kami na aking beloved husband. Nakita po namin talagang umuulan-ulan pa po. Minsan lumalakas, minsan humihina, mami na mahal. At after po ng gawain, nakauwi po kami na maluwalhati. Glory to God, mami na mahal. Pero hindi po nagtatapos yung pagsubok din, mami na mahal. Saturday, umulan na naman po, mami na mahal. Sobrang lakas, mami na mahal. Dahil wala pong mga first batch po sa daw pa ng Dubai outstation. Glory to God po, kahabagan na natuto po ako mag-set up po ng mga instruments po sa area po namin dahil ginagamit po ako as a musicians po na ating gawain sa kahabagan ng Malfa Jesus. Talagang
sumasama po ako sa beloved husband ko, mga minamahal, para mag-set up, para makauwi rin po siya ng maaga, para yung gagawin niya, instead na gagawin pa niya, ako na po yung gagawa, mga minamahal. Talagang sabi po ng mga kapatiran doon, na nakasama po namin nag-set up, sabi na mag-ingat kayo pag-uwi, kasi balita namin sobrang baha na sa Sharjah Emirates, kasi doon po kami nakatira. Tapos, sabi namin, in Jesus' name, makakauwi kami ng matiwasay at gawain pa po bukas. Sabi na aking beloved husband, talagang habang tinatawid po namin yung daan, mga minamahal, nakikita po namin yung mga sports car, mga luxurious cars, mga minamahal, yung mga matataas, mga minamahal, mga ambulansya, truck, mga minamahal, tumitirik, mga minamahal. Yung kaba ko, mga minamahal, dahil sedan lang po yung sasakyan namin. Imagine po yung sedan namin, 10 years old, pa po yun, mga minamahal. Lagi ginagamit po namin yung kabagan sa gawain, mga minamahal. Talagang habang binabaybay po namin yung daan, pauwi sa amin, mga minamahal. Pinag-usapan po namin yung mga tumitirik. Sabi ng beloved husband ko, saan hindi tayo matulad dyan? Tingnan mo, laging ganyan yan every year. May mga tumitirik dito. Minsan nga po, nakukuryente sila dahil wala nga pong drainage sa dako po ng UAE. Talagang konti ulan lang po talaga. Baha na po, mga minamahal. Talagang habang binabaybay po namin yung pag-uwi po namin, umabot po kami sa malalim na po, mga minamahal, kasi nga po yung daan, hindi po pantay. Napunta po kami sa malalim, mga minamahal. Yung nasa harapan po namin, luxury cars, yung mga luxury cars and ambulance po, mga minamahal, tumirik na po. So, nakastop po kami. Sabi ng beloved husband ko, ayaw niya i-stop yung makina ng sasakyan kasi titirik talaga, mga minamahal. Tapos, yung sasakyan namin, mga minamahal, yung tubig, umangat na po, pumasok na po sa loob ng sasakyan namin. Ramdam na ramdam ko po yung tubig sa paanan ko, mga minamahal, yung tubig. Umakit na po hanggang salamin po yung sasakyan namin. Imagine po yung parang Vios or Mirage po, ganun po yung sasakyan namin. Nasa kalahati na po ng sasakyan po yung tubig, mami naman talaga hindi mo na po mabubuksan yung pintuan. Tapos yung mga dumadaan po, mga pasaway po ng mga lokal, may malalaki po sasakyan. Hinahambalas po kami ng tubig, mami naman, dahil maliit lang po yung sasakyan namin, tapos sila malaki, mami na mahal. Talagang noong una, maganda po yung kwentuhan namin ng beloved husband ko, pero mayat mo yan na patahimik na po kayo, mami na mahal. Sabay-sabay po kami yung dalawa na nagre-rebuke ng Jesus name. Makakauwi kami at makakadalo pa kinabukasan, mami na mahal. Talagang in times of trust, nandiyan po yung nagsisay po ng tulong ating mahal na pa Jesus, mami na mahal. Dahil nagigewang na po yung sasakyan namin. Talagang anytime ba, hampas na po siya sa pader kasi meron pong gitna. Kaya nga po nag-iipon po yung tubig sa gitna dahil hindi po open or wala pong open hole sa papunta sa kabila. So, hindi po well divided po yung tubig. Meron po lokal, mami na mahal. Sumenyas po, nag-overtake po sa amin, mami na mahal. Sumenyas siya na, sundan mo ko. Kasi nakikita niya po yung hirap na po yung sasakyan namin, mami na mahal. Anytime po talaga, titirik na siya. Tapos, pag tumirik siya, hindi po kami makakalabas dahil sobra po yung current po ng tubig. Talaga hinahambalos po yung pintuan ng sakyan namin, mami na mahal. Sabi niya, sundan mo ko. Sabi niya dun sa beloved husband ko. Talagang, hinarurot po ng beloved husband ko yung sasakyan, mami naman. Sinundan po niya yung lokal, mami na mahal. Hanggang lampasan po namin yung bahanap po yan, mami na mahal. Talagang, sabi ko, for 33 years that time, 33 years old ako that time, mami na mahal. First time kong maranasan yung ganun pong trahedya. Talaga pag-uwi ko, mami na mahal, lumuhod po ako. Nagpasalamat sa ating mahal pa Jesus. Sobra po yung pagtangis ko, mami na mahal. Dahil first time ko po sa buhay ko na maranasan yung ganun. Dahil dito naman po sa Pilipinas, bumabaha. Pero yung ganun po na magsisway po, parang nasa swimming pool na po yung sasakyan, hindi ko pa po nararanasan. Talagang, ang mahal na Jesus, napakabuti, mga mami na mahal. Amen, hallelujah. Kinabukasan, nakadalo pa po kami, mami na mahal. Yung dinaanan po namin, hindi na po namin dinaanan. Buti na lang po, mami na mahal. Meron pong mga nasasabi po sa amin na pwede namin daanan daw. May mga part po na baha, may part po na wala. Pero kahabagan naman, Jesus, nakarating pa po kami sa banal na gawain ng Sunday service na matiwasay at safe, mami na mahal. At nagpapasalamat din po sa ating mahal na Jesus dahil sa pag-iingat po sa akin. Dahil mag-isa lang po ako, umuwi po from UAE to Philippines, mami naman talagang from Middle East, winter po this moment, mami naman. Tapos, pagdating po namin ng Asia, talaga ang lakas po ng turbulence, mami naman, dahil po maulan nga po, lalo po dito sa Pilipinas. Pero andyan po yung pag-iingat na ating mahal pa Jesus, glory to God po, mami na mahal. Sariwain ko na lang din po, like last
pandemic, mga minamahal, nag-resign po ako sa trabaho ko December 2019, mga minamahal, dahil pinapabalik na po kami sa aking trabaho. That time, mga minamahal, nakatira pa ako sa Muntinlupa, tapos yung trabaho ko po is nasa San Juan. So, quite, napakahaba po ng aking biyahe at wala pa pong public transport, mga minamahal. Naglakas po ako ng loob na mag-resign dahil ayoko po commute. Humingi po ako ng gabay sa ating mahal na Panginoon na sana bigyan ako ng panibagong trabaho na work from home, mga minamahal. Talagang hindi po ako binigo ng ating mahal na Panginoon. Binigay po ako ng part-time that time. Hindi man po regular job that time, mga minamahal. Pero yung sahod, mga minamahal, times 3 po, mga minamahal. Kaya pagpaparal po sa aking buhay, mga minamahal. At the time din po, dahil after po namin kinasal, mga minamahal, nag-decision po yung aking bilabas na dalhin po ako sa dako po ng UAE. Doon po ako tumira. Sabi ko, paano yung trabaho dito sa Philippines? Dahil work from home naman po ako that time, mga minamahal. Nagpaalam po ako sa HR namin. Sabi nila, 2 months lang yung in-approve nila dahil 2 months lang po yung tourist visa ko that time. Pero ang plano po talaga namin sa pagdating ko po doon is ipaprocess po namin yung husband visa ko para residence po ako doon. That time, mga minamahal, in-approve po nila. Then after 2 months, tinawagan po ako ng HR po namin kung ano daw ba yung bala ko dahil pinayagan lang po nila ako 2 months po na mag-work outside the Philippines. Pero beyond that, iti-terminate daw po nila ako kahit ano man po yung contribution ko sa trabaho. Hindi daw po yung magmamatter dahil yun po yung PH law, mga minamahal. Dahil sa pananampalataya ko sa ating mahal na Jesus, sabi ko, give me just another 1 month pag-iisipan ko, sabi ko. Dahil inaantay ko lang po yung release po ng aking husband visa. That time, mga minamahal, patapos na po yung tourist visa ko, eksakto po na lumabas po yung husband visa ko, mga minamahal. Kaya sabi ko po sa trabaho ko, baka hindi na rin po ako umuwi. Sabi niya, ito-terminate ka na namin after a year. Pero sabi po ng manager ko, sabi niya, dahil maganda naman po yung performance ko, kahabagan po natin mga Jesus. Last minute po, mga minamahal, nabibigyan na po ako ng termination letter ng HR. Sinip po ako na aking manager, ginamit po ng ating mga Jesus na mag-instrumento na payagan po ako magtrabaho outside the Philippines, mga minamahal. Man, hallelujah. Dahil nga po, outsourcing po kami, talaga nakabase lang po sa Australia po yung trabaho ko. Glory to God po, mga minamahal. At dahil po dyan, pagpapalang lubos po, mga minamahal, dahil hindi nga po ako employed sa dako po ng UAE. Employed po ako sa Pilipinas. Yung sahod ko po is kino-convert ko pa po sa dirhams. Luminate po siya. Pero kapag naman pa yung sumasapat po sa aming needs, mga minamahal. At meron pa pong sobra-sobra, mga minamahal. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat. At sa ating pinakamamal pa, Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.